Paano pumatay ng vampira? 800 baril ang sabay-sabay na pumutok at 10,000 bala ang tumama sa kanyang katawan ngunit hindi siya umiwas at patuloy siyang sumulong laban sa ulan ng mga bala. Ang kanyang katawan ay pinalo na parang pugad at makalipas ang 10 minuto ay tuluyan na siyang natumba. Tingnan mo ang vampira sa lupa dahil humagalpak ito ng tawa sa kalaban. Ngunit sa susunod na sandali ang nahulog na vampira ay naglalabas ng nakakatakot na tawa. Isang blood moon ang sumisikat sa langit at ang katawan ng vampira ay nagsimulang muling magbago. Ang vampirang ito ay nagngangalang Alucard at siya ay ganap na gumaling muli. Siya ang pinakamakapangyarihang vampire killer sa organisasyon ni Hellsing at siya rin ang walang kamatayang hari ng mga vampira at domesticated ng mga tao. Ang kwento ay naganap sa isang maliit na bayan at isang araw nagkaroon ng paranormal phenomenon. Dumating ang ilang pulis para mag-imbestiga at ang vampirang pari sa harap nila ay sumisipsip ng dugo. Malamang naging vampira siya at gamit ang isang kaway ng kanyang kamay isang malaking bilang ng mga multo ang gumapang palabas sa gilid. Nagmamadaling itinaas ng 3 lalaki ang kanilang mga baril at nagpaputok ngunit hindi ito nakatulong sa lahat. Hindi nagtagal ang buong nayon ay naging pugad ng isang masamang espiritu. Nagpadala ang pulisya ng malaking bilang ng mga elite upang suportahan sila ngunit ang mga ghoul na ito ay kontrolado ng mga vampira at walang epekto sa kanila ang mga ordinaryong baril at bala. Sa halip ang mga taong ito ay naging masamang pagkain at tanging ang policewoman na si Sarah lamang ang nakatakas kaya wala silang pagpipilian kundi humingi ng tulong sa organisasyon ng Hellsing. Ang organisasyong ito ay isang misteryosong organisasyon na dalubhasa sa pagharap sa mga supernatural na nilalang. Nakatayo sa harap nila ang pinuno ng organisasyon na si Integra. Ipinadala niya sa eksena si Alucard ang pinakamakapangyarihang vampire killer ni Hellsing. Sa oras na ito pinahihirapan ng paring vampira si Sarah. Bigla niyang napagtanto na papalapit na ang panganib at lumingon siya para makita si Alucard na nakatayo sa harapan niya. Nang malaman na si Alucard iyon ay agad na inutusan ng vampira na pari ang kanyang mga nasasakupan na magpaputok. Sa napakatinding firepower si Alucard ay puno ng mga bala. Sa pagtingin sa mga bangkay sa lupa ang paring vampira ay labis na ipinagmamalaki ang kanyang sarili. Sa sandaling iyon lumitaw ang blood moon at nabuhay muli si Alucard na ikinagulat ng paring vampira. Naglabas siya ng fully automatic silver pistol mula sa kanyang bulsa. Ito ay 39 na sentimetro ang haba at 20 kilo ang bigat na puno ng 13 mm ng sumasabog na armor-piercing round na may mga bullet head na gawa sa silver cross ng Vatican. Sinimulan ni Alucard ang pagbaril sa paligid at mabilis na pinatay ang mga nakapaligid na ghouls. Ang naiwan na lang ay ang takot na vampira na pari upang mabuhay. In-hostage niya si Sarah pero biglang nagtanong si Alucard kung virgin ba si Sarah. Matapos makatanggap ng sagot binaril at tinusok ni Alucard ang mga baga ni Sarah at ang puso ng vampirang pari sa isang putok. Sa puntong ito nasa lupa si Sarah at mahina na ang kanyang hininga ngunit ayaw pa niyang mamatay. Dahil pinatay ang kanyang mga magulang at hindi siya nakaganti at hindi niya gustong mamatay ng ganoon lamang. Biglang hinawakan ni Alucard ang kamay niya. Nang muling magising si Sarah nalaman niyang nawala na ang kanyang mga tama ng baril at naging vampira na siya. Ang lugar kung saan matatagpuan si Sarah ay ang punong tanggapan ng organisasyon ng Hellsing. Pagkatapos maging vampira hinayaan siya ni Integra na maging miyembro ng organisasyon. Nang gabing iyon dinala ni Alucard si Sarah sa isang misyon. Gayunpaman si Alucard ay ganap na walang malasakit sa mga mababang antas na vampira na ito. Sa ilalim ng walang humpay na apoy ni Alucard nanginginig ang lalaking vampira sa sakit. Sa wakas sa isang saksak ng kamay na kutsilyo ni Alucard natapos na ang lalaking vampira. Sa mga sandaling ito ay nasa bubong si Sarah at tinutumbok ang isa pang tumitakas na vampira, gayunpaman ang kabilang panig ay tumakbo na ng 5 o 6 na raang metro ang layo. Ngayon ay gabi na at hindi makapuntirya si Sarah. Sa patnubay ni Alucard biglang namula ang mga mata ni Sarah at kitang-kita niya ang babaeng vampirang libu-libong metro ang layo. Pagkatapos ay bumaril siya ng tiyak at ang bala ay direktang tumago sa puso ng babaeng vampira. Sa kabilang banda napansin ni Integra ang isang kamakailang pag-akyat sa mga pagpatay na may kaugnayan sa vampira na parang may random na lumilikha ng mga vampira upang alisan ng takip ang pagsasabwatan sa likod nito. Ipinadala ni Integra sina Alucard at Sarah para mag-imbestiga.
Nakaharap sa isang silid na puno ng mga multo, binaril sila ni Alucard isa-isa pagkatapos ay pumasok si Sarah at binaril ang mga multo sa kanyang harapan. Ang patuloy na pagpatay ay gumising sa kapangyarihan ng bampira sa kanyang katawan at nagsimulang umangkop si Sarah sa kanyang bagong katawan ng bampira. Para siyang nasa gitna ng walang katapusang pagpatay at pagsasaya kasama ang huling ghoul na nawasak. Tiningnan ni Sarah ang dugo sa kanyang mga kamay, hindi sinasadyang gustong dumila ng isang subo biglang may isang kutsilyong bakal na tumusok sa kanyang katawan mula sa likuran na ikinagulat ni Alucard na nakatayo sa malapit. Sa sumunod na segundo 12-dosenang kutsilyong bakal ang tumusok sa katawan ni Sarah. Ang mga bakal na kutsilyong ito na may mga eskultura ay maaaring makapagpabagal sa kakayahan ng bampira na makabawi. Kaagad pagkatapos hindi mabilang na mga gintong Biblia ang nakaplaster sa buong silid at isang matangkad na figura ang dahan-daang lumabas mula sa dilim. Ang lalaki ay si Padre Anderson, ang pinakamakapangyarihang mandirigma ng ika-13 seksyon ng Vatican Betrayer Agency na dalubhasa sa pagpatay ng mga supernatural na nilalang. Dahil siya ay palaging may hawak na 2 espadang bakal ay maaari niyang patuloy na magpaputok sa kaaway na parang bala ng mga rune sa Biblia at sa mga hawakan ng kutsilyo na ginagamit upang pabagalin ang pagpapagaling sa sarili ng mga bampira. Nang marinig na sasalubungin ni Anderson si Alucard, mabilis na lumipad si Integra sa labas ng lugar sakay ng eroplano. Nang mga sandaling iyon dahan-daang lumakad sina Anderson at Alucard patungo sa isa't isa. Halos magkasabay na hinila ang mga braso at sinaksak ng 2 kutsilyo si Alucard sa leeg ngunit itinaas ang kanyang baril at binaril si Anderson sa ulo. Bumagsak si Anderson sa lupa at binunot ni Alucard ang bakal na kutsilyong nakasaksak sa katawan at hinangaan niya ang tapang ni Anderson sa pakikipaglaban sa mga bampira sa gabi. Ngunit sa sumunod na sandali ay natigilan ang kanyang ekspresyon dahil muling lumitaw si Anderson sa kanyang likuran at 2 kutsilyong bakal ang tumagos sa katawan ni Alucard. Muli lumipad si Alucard paarap sabay bunot ng kanyang silver na baril at paurong ang kanyang pagbaril at natigilan si Anderson at muling bumagsak sa lupa. Ngunit maya-maya ay bumangon itong muli at tumakbo papunta kay Alucard at sa huli ang bilis ni Alucard ay hindi sapat at siya ay naipit sa dingding at ang mga bakal na blades ni Anderson ay nasa katawan nito. Samantala ang katawan ni Anderson na kanina pa tinatamaan ng bala ay mabilis na nag-aayos ng sarili at lumabas na ang katawan ni Anderson ay binago para bigyan siya ng parehong kakayahan sa pagpapagaling bilang isang bampira. Pagkatapos ay inihagis ni Anderson ang hindi mabilang na mga talim ng bakal gamit ang 2 kamay. Napapako si Alucard sa pader sa kanya itinaas ang kanyang sandata at diretsyong pinugutan ng ulo si Alucard. Natatawa ang baliw sa kanyang pagkapanalo at hindi inaasahan ni Anderson na ganoon lang kadaling matalo ang maalamat na hari ng mga bampira. Ang alas ni Helsing ngunit nang ibinaling niya ang kanyang ulo para tingnan ay mayroon lamang isang pool ng dugo sa lupa at nakatakas na si Ceres habang nakaakbay ang ulo ni Alucard. Gayunpaman nasugatan siya ng husto at hindi pa nakakalayo ay isang talim ng bakal ang lumipad patungo sa kanya na ipinako ang ulo ni Alucard sa dingding. Habang papalapit si Anderson sa kanya ng dahan-dahan ay sinubukan ni Ceres na basagin ang bintana at tumakas, ngunit ang lugar ay napapaligiran ng makapangyarihang harang na hindi niya malagpasan. Noon pa lang may lumabas na mga dugong salita sa lupa at iyon ay dugo ni Alucard na pinayagan niya si Ceres na inumin ang kanyang dugo na magbibigay sa kanya ng kalakasan. Habang nag-aalanganin si Ceres napataas na si Anderson at ang kanyang talim habang papalapit sa kanya mula sa likuran ngunit sakto namang dumating si Integra. Sinadya ni Integra na itaboy si Anderson sa opisyal na kapasidad ngunit hindi niya pinansin ang mga utos nito at sinimulang salakayin ang kanyang mga nasasakupan. Sinubukan pa niyang patayin si Integra mismo at tumingin si Integra kay Anderson ng may sarkasmo at sinabihan siya na siya ay malapit ng maging mabuhay na mag-uli. Sa sandaling iyon lumitaw muli ang buwan ng dugo at hindi mabilang na mga paniki ang lumipad na lumampas sa hadlang at si Alucard na namatay kanina ay muling nabuhay. Ngunit sa pagkakataong ito ay mas malakas siya at sinubukan ni Padre Anderson na putulin ang mga braso ni Alucard ngunit siya ay nabuhay at mabilis na gumaling. Sa isang nakikitang bilis tumingin si Alucard sa harap niya at alam ni Anderson na wala siyang laban dito pagkatapos ay kinuha niya ang Biblia at handang mag-teleport palayo. Nadismaya si Alucard dahil pakiramdam niya ay masasabing warm-up lang ang ganoong laban.
Umupo si Ceres sa lupa sa isang estado ng pagkabigla at tinanong siya ni Alucard kung bakit hindi siya uminom ng sarili niyang dugo kanina. Naramdaman ni Ceres na kung uminom siya ng dugo nito ay magiging isang tunay na bampira siya at hindi pa siya handa para doon. Pero hindi niya alam kung ngayon lang siya uminom ng dugo ni Alucard, madali lang talunin si Anderson sa araw na ito. Isang misteryosong lalaki ang dumating sa punong tanggapan ng Hellsing habang siya ay maingat na humanga sa mga pintura sa dingding. Hindi mabilang na mga sibat na bakal ang lumipad mula sa mga pintura na inipit siya sa dingding at isang malaking grupo ng mga sundalo ang mabilis na lumitaw sa harap niya. Ngunit ang nakita ng mga sundalo ay damit lamang ng mga lalaki at ang mga ito ay natuliro. Kumislap ang ilaw at pinugutan ng ulo ang isa sa mga sundalo at ang lalaki ay lumitaw na hindi nasaktan sa harap nila. Ang iba pang mga sundalo na nakasaksi sa eksena ay mabilis na nagpaputok na nahaharap sa matinding pag-atake mula sa likuran. Ang lalaki ay nagbago sa isang malabong liwanag at lumitaw sa gitna nila na may ilang mga kislap ng pilak na liwanag at lahat ng mga sundalo ay agad na pinatay. Ang pangalan ng lalaki ay Locke at ilang minuto lang ang nakalipas, siya at ang kanyang kapatid na si Jan ay dumating sa Hellsing headquarters. Agad nilang inutusan ang malakas na firepower sa kanilang pagtatapon upang pilitin na sirain ang pasukan ng Hellsing headquarters. Isang malaking grupo ng mga fully armed ghouls ang bumaba mula sa mga sasakyan at lumusob sa pasukan ng punong tanggapan ng Hellsing. Agad na naglunsad ng pag-atake ang mga gwardya ng Hellsing, ngunit kahit na pumutok ang ulo ng mga multo ay ipinagpatuloy nila ang kanilang pagsulong at hindi nagtagal nalipol ang mga sundalo sa buong palapag. Samantala si Integra ay nasa round table meeting kasama ang mga opisyal ng gobyerno nang marinig niya ang balita ng mga multo na umaatake sa gusali. Ang matataas na opisyal ay basang-basa sa malamig na pawis pagkatapos lumitaw ang figure ni Jan sa screen at walang kahihiyan niyang pinahiya si Integra. Galit na galit si Integra at nagkuyom ang kanyang mga ngipin at agad na nag-dial ng telepono ng mayordomo na si Walter. Nang marinig ang utos ni Integra na puno ng pananabik ang mukha ni Walter, sabik din si Alucard na masaksihan ang kanyang laban dahil si Walter sa kanyang nakaraan ay nakakasindak gaya ng Grim Reaper. Sa gusali ng punong tanggapan ng Hellsing, si Jan ay nagkaroon at umabot sa sahig kung saan naroon ang meeting room. Bumukas ang front door at lumabas si Walter na may marahang galaw ng palad at lumipad ang isang silver light at sa sumunod na segundo ay nahati sa kalahati ang ghoul. Sa likod ni Jan, natakot siya at umaagos ang malamig na pawis at agad siyang nag-utos na magpaputok, ngunit mabilis na inihagis ni Walter ang isang steel wire na bumubuo ng isang defensive net at mabilis na umaksyon patungo kay Jan. Sa kanyang mga mata ang mga bala na ito ay sadyang napakabagal sa paghila ng bakal na wire sa kanyang kamay. Ang mga multo sa likod ng katawan ni Jan ay sumabog na naging dugo. Gayunpaman si Jan ay muling nagtipon ng malaking grupo ng mga multo at naglunsad ng isang pag-atake habang nanatiling walang kibo si Walter dahil tinambangan na si Ceres sa likod ng grupo ng mga multo. Dalawang pagsabog ang naglabas ng lahat ng mga multo. Si Jan sa sobrang galit ay sumugod kay Walter, ngunit ang kanyang bibig ay nasalo na ng bakal na alambre. Isang mahinang paghila, si Walter na pinupunit ang mga labi ni Jan sa sandaling iyon ay lumitaw si Ceres sa kanyang likuran at idiniin siya sa lupa. Tinapakan ni Walter ang kanyang kamay, nabali ito at nagtanong tungkol sa kanyang layunin sa pagpunta dito, ngunit si Jan ay tumawa lang at isang malaking grupo ng mga multo ang lumitaw sa kanyang likuran. Ang mga multo na ito ay lahat binago mula sa mga namatay na sundalo ng si Hellsing na sinamantala ang pagkagambala habang kumawala si Jan mula sa mga pagpigil at tumakbo patungo sa silid ng pagpupulong. Mabilis na inihagis ni Walter ang isang wire na bakal at napunit ang kanyang braso, ngunit hindi pinansin ni Jan ang sakit at nagpatuloy sa pagtakbo pasulong. Gayunpaman habang siya ay bumukas sa pinto ay nakatutok na ang ilang baril sa kanya, samantala si Locke ay nakahanap na ng daan patungo sa basement kung saan naroon si Alucard. Sa madilim na silid si Alucard ay naiinip na naghihintay at si Locke bilang isang vampira ay hinahangaan si Alucard mula noong siya ay bata pa. Ngayong nakita niya ang kanyang idolo ay gusto niya itong patayin at pumalit sa kanya, at habang nahulog ang baso ay pareho na bumunot sila ng baril at binaril sa ulo ang isa't isa at pagkatapos sabay-sabay silang nagpakawala ng nakakatakot na tawa. Si Alucard ay hindi inangat ang ulo at nagpatuloy sa pagbaril, ngunit mabilis ang mga reaksyon ni Locke habang nakikipagkwentuhan kay Alucard at umiiwas sa mga bala.
Gayunpaman si Locke ay minamaliit ang kanyang kalaban na si Alucard na hindi man lang nakaiwas sa mga putok niya at akala pa ni Locke na siya na ang nanalo ngunit si Alucard ay tuwang-tuwa na tumawa kasabay nito ang mga sugat niya kanina ay ganap na naghilom. Ang lakas ni Locke ay nagseryoso sa kanya habang si Alucard ay nagklasipika bilang isang A-level na vampira pagkatapos ay itinaas niya ang sarili niyang selyo at sa sandaling iyon pakiramdam ni Locke ay nasa impyerno siya. Hindi mabilang na mga hellhounds ang lumabas sa katawan ni Alucard at ang nakakatakot na eksena ay nagpatakot kay Locke at sinubukan niyang tumakas ngunit isang pistola ang lumabas sa bibig ng hellhound at diretso nitong binali ang mga binti ni Locke. Lumapit si Alucard kay Locke at hiniling na ilabas niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan at labanan siya. Ngunit labis na natakot si Locke at sa puntong ito bagamat pareho silang vampira ay nakita ni Locke si Alucard bilang isang halimaw. Sa puntong ito nawalan ng interes si Alucard na makipaglaro kay Locke at agad niya itong pinatay. Sa kabilang panig si Jan sa kabila ng pagbaril ng maraming beses ngunit hindi siya kayang patayin ng mga ordinaryong bala. Nang magtanong ang iba tungkol sa utak sa likod ng mga eksena ay biglang bumalot sa katawan ni Jan ang asul na apoy. Lumalabas na isang self-destruct mechanism ang itinanim sa kanya at kung nabigo siya sa kanyang misyon ito ay kusang mag-activate sa destruct mode at bago mamatay si Locke ay bumigkas ito ng isang salitang millennium. Pagkalipas ng ilang araw sa panahon ng pagpupulong ni Integra at ng pinuno ng Vatican Section 13 sa wakas ay nalaman niya ang kahulugan ng salitang iyon. 50 taon na ang nakalilipas sa panahon ng digmaan na lumamon sa buong Europa isang bansa na naging sanhi ng apoy ng digmaan ang nag-iwan ng isang plano na tinatawag na millennium. Ang pagkatalo ngayon ng pinuno ng planong ito ay walang iba kundi ang dating major na si Montana at pagkatapos ng pagkatalo ng Germany 50 taon na ang nakakaraan si Montana ay naging bilanggo ng digmaan. Sa sandali ng kanyang nalalapit na kamatayan ang Grim Reaper ay naakit sa kanyang bakal na kalooban at ang nakapalibot na dugo ay natipon sa paligid niya at nangangako na kung inumin niya ang dugong iyon siya ay magiging walang kamatayan. Gayunpaman nahaharap sa tukso ng buhay na walang hanggan at dalawang salita lamang ang binigkas ni Montana at mawala ang huling piraso ng dignidad ni Montana. Bilang isang tao siya ay pagmamay-ari lamang sa kanyang sarili pagkatapos sa pamamagitan ng mechanical modification technology si Montana ay pinalitan ang lahat ng nasa ibaba ng kanyang ulo ng mga mekanikal na bahagi. Halos hindi nakayanan upang mabuhay pagkatapos ay ginawa niyang mga vampira ang 3,000 ng kanyang mga sundalo na nagkukubli sa Timog Amerika na naghihintay ng tamang sandali upang magsimula ng digmaan. Ilang araw na ang nakalipas naglunsad si Montana ng pag-atake sa Helsing Headquarters, itong labanan ay nagdulot ng matinding pagkalugi para kay Integra sa pamamagitan ng pinuno ng Vatican Section 13 na tuklasan ni Integra na si Montana ay nagkukubli sa South America. Kaya ipinadala ni Integra si Alucard upang magkusa at gumanti at pagkarating sa South America nag-check-in si Alucard sa isang hotel. Gayunpaman sa lalong madaling panahon ay napapalibutan ang buong gusali ng mga puwersa ng lokal na pamahalaan na nagsasabing mayroong 2 fully armed terrorists sa loob ng hotel. Lumabas na ang matataas na opisyal ng lokal na pamahalaan ay kontrolado na ng mga vampira ni Montana at ang bawat galaw ni Alucard ay nasa ilalim ng kanilang pagmamatsyag at nagpadala sila ng mga pangkat upang umatake. Nang matanggap ang mga utos, sinipa ng mga miyembro ng pangkat ng pag-atake na ito ang mga pintuan ng silid at agad na sinimulan ang pagbaril kay Alucard. Sa ilalim ng matinding firepower si Alucard ay mabilis na napuno ng mga bala para sa mga komando na ito at tila parang madaliin ang accomplishment ng mission, pero lingid sa kanilang kamalayan na simula pa lang ito ng kanilang bangungot. Biglang gumalaw ang katawan ni Alucard at nagsimulang dumaloy ang dugo sa kanyang katawan at ang mga nakikitang sugat ni Alucard ay nagsimulang mabilis na muling gumaling. Kay Alucard ang mga nagtrabaho na parang aso, ang mga vampira at siya pagkatapos ay kinagat ang leeg ng isang kawal sa kanyang harapan at nagtransform sa isang demonyo. Inaani ang buhay ng lahat ng mga sundalo na nahaharap sa isang nakakatakot na halimaw at ang huling sundalo ay piniling magpakamatay. Tinawagan ni Alucard si Integra sa telepono at humingi ng mga tagubilin kung magpapatuloy sa pagpatay sa mga kalaban. Pagkatapos mag-isip sandali ginawa ni Integra ang pangwakas na desisyon na durugin ang lahat ng mga kalaban. Pagkatanggap ng mga utos ni Integra ay tunay na nagsimula ang killing spree ni Alucard at lahat ng miyembro ng assault team na nagtatago sa hotel ay mabilis na inalis ni Alucard.
Ginawa niya ang kanyang sariling paraan mula sa pinakataas hanggang ground floor sa loob lamang ng 5 minuto na nag-iwan ng daan-daang sundalo na patay. Sa kanyang kalagayan ang natitirang ilang miyembro ng assault team ay isa-isang itinapon palabas ng gusali ni Alucard pagkatapos ay opisyal niyang idineklara ang digmaan sa Montana. Sa sandaling ito isa sa mga alagad ni Montana, isang dalubhasa sa paglalaro ng baraha na nagngangalang Tob Alcan ang humakbang pasulong mula sa karamihan. Alam niyang may limitadong espesyal na bala si Alucard kaya nagpatawag siya ng mga baraha at naghanda na ibagsak si Alucard at ang mga baraha sa kanyang mga kamay ay naging matatalas na talim. Walang kahirap-hirap na tinatangay ang mukha ni Alucard sa kanya ito ibinato sa labas at ang malaking dami ng naglalaro ng baraha ay nagpapakita ng nakakatakot na kapangyarihang pumatay at humarap sa gayong nakamamatay na pag-atake. Mabilis lamang na nakaiwas si Alucard ngunit nagdusa ang mga bystander sa pagsalakay at nagawang barilin ni Alucard si Tob Alcan ngunit ito pala ay isang katawan na gawa sa baraha. Lumitaw sa likod ang tunay na Tob Alcan at ibinagsak si Alucard na malubha ang sugat at walang magawa si Alucard kundi ang pansamantalang magtago sa rooftop. Ang playing cards pala na ginagamit ng Tob Alcan ay biniyayaan ng Biblia na nagiging dahilan ng pagbagal ng kakayahan ng mga bampira sa tuwing sila ay tinamaan. Gayunpaman lalo lamang nitong napukaw ang interes ni Alucard sa susunod ay balak niyang pungulin si Tob Alcan na parang baboy at ang pakiramdam ni Tob Alcan ay labis na napahiya at sa sandaling ito naniniwala siyang nanalo na siya. Muli niyang ibinato ang card kahit nataman siya dahil si Alucard na pinakawalan ang kanyang selyo. Maya-maya nilamon ng usok ang lugar at nagsimulang lumitaw ang figure ni Alucard at nawala sa loob ng usok at hinawakan niya ang pulso ni Tob Alcan, sinipa at binasag ang tuhod pagkatapos ay sabay-sabay na pinakawalan nila ang pinakamalakas nilang atake. Sa gitna ng pool ng dugo nagsimulang humagulgol si Tob Alcan na parang baboy, si Alucard pagkatapos ay itinaas ang kanyang mukha at ibinaon ang kanyang mga ngipin sa leeg ni Tob Alcan at sa pamamagitan ng kanyang dugo kinuha ni Alucard ang mga alaala ni Tob Alcan at nalaman ang tungkol sa plano ni Montana na magpasimula ng isang digmaan. Gayunpaman si Montana ay patuloy na binabantayan ang lahat kahit na si Alucard ay makapangyarihan, si Montana ay gumugol ng kalahating siglo at bumuo ng lakas upang labanan siya. Inutusan ni Montana ang barko na agad na lumiko na hudyat ng nalalapit na pagsiklab ng digmaan na lalamunan ang buong Europa. 50 taon na ang nakalilipas lumikha si Montana ng isang mabigat na hukbo ng bampira ngunit nalipol lamang ng bampira na si King Alucard at ang batang si Walter na ngayon ay muling lumitaw si Montana at nakontrol ang isang sasakyang panghimpapawid ng British na nangunguna sa mahigit 3,000 bampira. Bilang paghahanda para sa digmaan ang kanilang pangunahing target ay ang kabisera ng lungsod ng London at pagkatapos na sakupin ni Montana ang carrier ng sasakyang panghimpapawid ipinadala niya si Winkle ang magic bullet shooter upang kontrolin ang barko. Ang kanyang mga bala ay may mga espesyal na kakayahan at hindi titigil hanggat hindi nila nawasak ang lahat ng mga target at ang mga missile at fighter jet ng militar ng Britanya ay madaling masisira hanggat sila ay nasa saklaw ni Winkle. Upang maalis ang banta na dulot ng Montana ang reyna ng Inglaterra ay agarang ipinatawag si Alucard at ito ay ang kanilang unang pagkikita sa loob ng 50 taon dahil nakilala ng reyna si Alucard noong siya ay 18 taong gulang lamang. Gayunpaman dahil sa pagiging bampira ni Alucard ang kanilang relasyon ay maaaring magkaibigan lamang ngayon at ito ay isang kritikal na sandali para sa kaligtasan ng London. Inutusan ng reyna si Alucard na ganap na alisin ang puwersa ng Montana, gayunpaman hindi makakalipad si Alucard at hindi maabot ang lugar kung saan matatagpuan ang carrier ng sasakyang panghimpapawid. Anumang ordinaryong sasakyang panghimpapawid ay madaling mabaril ni Winkle pagkatapos si Walter ang mayordomo ay nagpanukala ng isang plano nagkaroon ng reconnaissance sa sasakyang panghimpapawid na tinatawag na Blackbird. Ito ay lumilipad sa 2 hanggang 7 beses ang bilis ng tunog at may pinakamataas na cruising altitude na 25,000 kilometro at kaya nitong bumangga sa deck ng aircraft carrier. Bago ito maarang ng mga magic bullet gayunpaman masyadong matindi ang impact force para makayanan ng ordinaryong tao kaya si Alucard lang ang may kakayahang pangunahan ito. Pagharap sa mahiwagang pag-atake ng bala ni Winkle inilabas ni Alucard ang kanyang selyo at nag-transform sa kanyang pangalawang anyo at binalot niya ang buong fighter jet ng kanyang katawan. Natigilan si Winkle habang pinagmamasdan si Alucard sa kalangitan.
Sinamahan ng isang napakalaking pagsabog ang fighter jet ay bumulusok sa deck ng aircraft carrier na naging isang nagninangas na cruise. Sa sandaling iyon nabaluktot ang ekspresyon ni Winkle sa takot. Si Alucard ay parang demonyo mula sa impyerno at dahan-dahan siyang lumapit kay Winkle. Biglang umalangaw-ngaw ang mga putok ng baril habang ang mga sundalo sa malapit ay nagsimulang magbaril kay Alucard na binibigyan ng oras para makatakas si Winkle. Gayunpaman ang mga sundalong ito ay hindi katugma kay Alucard. Nag-transform siya sa kanyang pangalawang anyo at pinalawak ang maraming mga braso sa hangin at sa isang kisap mata ang lahat ng mga sundalo ay naalis. Sa isang sulok biglang naalala ni Winkle ang sinabi sa kanya ni Montana at dahan-dahan sinimulan niyang pagtagumpayan ang kanyang takot at pinunasan ang kanyang mga luha at itinaas niya ang kanyang baril at nagsimulang barilin si Alucard. Ang mga magic bullet ay walang humpay na nagpaputok na tumama kay Alucard ng paulit-ulit. Kumagat lang si Alucard sa mga magic bullet at dinurog ito ng kanyang mga ngipin at sa pagkakataong iyon sukdulan ang takot ni Winkle. Hinawakan ni Alucard ang lalamunan ni Winkle at dahan-daang tinusok ng mahabang sibat ang puso niya. Habang kumagat si Alucard natapos ang buhay ni Winkle at lahat ng ito ay nakita sa pamamagitan ng surveillance footage ni Montana. Ang pagkamatay ni Winkle ay nagpahayag din ng kahinaan ni Alucard sa kanya pinapanood si Alucard sa screen habang tumatawa na parang baliw. Nagbigay si Montana ng isang klasikong talumpati sa kanyang mga nasasakupan ngunit hindi nagtagal lumitaw ang isang itim na tuldok sa kalangitan sa itaas ng buwan ng London. Ang mga tao ay tumangala sa takot at natuklasan na ang itim na tuldok ay naging tatlo na mabilis na nilalamon ang ibabaw ng buwan. Ngunit nang maabot ng mga itim na tuldok na ito ang kanilang limitasyon sa wakas ay nakita ng mga tao na sila ay tatlong napakalaking airship. Inakala ng mga walang kamalay-malay na residente na nanunood sila ng isang science fiction na pelikula. Hindi alam ang paparating na sakuna, ginawa ni Montana ang kanyang panghuling pagpapakilos bago ang digmaan pagkatapos ay isang mabilis na pag-atake ang inilunsad sa buong lungsod ng London. Daan-daang mga unmanned drone ang inilunsad mula sa mga airship at lumilipad na parang mga bulalakaw patungo sa iba't ibang lokasyon sa London dahil nagdala sila ng mga bombang nagninangas. Ang buong lungsod ay naging isang malaimpyernong impyerno gayunpaman ang mga pag-atake na ito ay simula pa lamang. Sa utos ni Montana ang Vampire Legion na binubuo ng 3,000 individual ay nagsimulang tumalon sa lupa ng sunod-sunod. Nagtataglay sila ng hindi kapani-paniwalang mga kakayahan sa pagbabagong buhay at hindi nangangailangan ng mga parachute. Maaari silang random na mapunta saan man sa lungsod dahil sa hindi nakakain sa mahabang panahon. Ang utos ni Montana sa kanila ay huwag makipag-away kundi magpista. Ang mga lalaki, babae, matatanda at mga bata at sino mang nakaligtas ay naging biktima nila. Kapag nakagat nila ang mga ordinaryong tao ay mabilis na magiging mga bampira. Masunurin nilang sinunod ang kanilang utos na ipagpatuloy ang pag-atake sa buong lungsod. Ngunit sa sandaling ito ng krisis hindi tumutugon ang Combat Command Center. Ang lahat ng komunikasyon ay matagal nang naputol at ang mga matataas na opisyal ng militar ay naging taksil sa kanilang paghahangad ng immortalidad. Sumama sila sa Montana at naging mga immortal na vampira at kinuha ang kontrol sa lahat. Gayunpaman sa mga mata ni Integra ang mga bagong naging vampira na ito ay isang grupo lamang ng mga baguhan at agad niyang inutusan si Walter na ilabas sila. Matapos malaman ang plano ni Montana nagmamadaling bumalik si Integra sa punong tanggapan sa Hellsang. Kung hindi siya makakabalik sa nakaraan malapit nang bumagsak ang buong United Kingdom. Gayunpaman nasa kalagitnaan pa lamang ng paglalakbay biglang huminto si Walter dahil naramdaman niya ang isang nakakatakot na puwersa sa unahan. Isa na kahit siya ay hindi magagarantiya ng tagumpay kaya hinimok niya si Integra na umalis ng mabilis hanggat maaari. Nang makita si Walter na nasa mataas na kalagayan nagpa siya si Integra na umalis muna. Habang papaalis si Integra may lumitaw na figure sa harap ni Walter at siya si Captain Bell ang pinakamakapangyarihang ace werewolf ng Montana. Hindi tulad ng mga vampirang iyon na dating tao si Bell ay ipinanganak na purebred werewolf. Nang ibato sa kanya ni Walter ang bakal niyang wire walang kahirap-hirap na sinalo ito ni Bell gamit ang isang kamay lamang. Samantala ang balita ng pagtakas ni Integra ng mag-isa ay nakarating na sa Vampire Legion sa lungsod. Sinimulan nila ang pagtugis sa bilis ng kidlat at patuloy na naglulunsad ng mga bomba para bombahin ang lugar.
Dahil sa mga shockwaves mula sa mga pagsabog na wala ng kontrol ang mga sasakyan at huminto sa tabing kalsada. Nakaharap sa Vampire Legion sa unahan hinawakan ni Integra ang kanyang longsword ng pahalang sa harap niya na handang labanan sila hanggang kamatayan tulad ng isang vampira na naglunsad ng pag-atake. Biglang bumagsak ang ulan ng mga banal na Biblia mula sa langit na sinundan ng ilang mga talim ng bakal na tumusok sa kanyang katawan. Ang bagong dating ay walang iba kundi si Father Anderson, ang Ace Warrior mula sa Traitor Organization ng Vatican. Kahit na isang erehe si Integra ay dapat niyang patayin, ngunit ang mga bampirang ito na nasa harapan niya na pumapatay ng mga tao ay lalong nagpagalit sa kanya. Sa ilang mga bakal na blade sa kamay naghanda si Anderson na maglunsad ng isang pag-atake. Kasama niya ang daan-daang pari mula sa Tridor na organisasyon ng Vatican. Bawat may hawak na pinagpalang dalawahang pistola ay opisyal na nagsimula ang counter-attack ng mga tao sa sandaling iyon. Sa kabilang banda biglang lumitaw sa langit ang mga apoy na kahawig ng mga anghel. Naniniwala ang mga natakot na tao na ito ay pagdating ng isang tagapagligtas, ngunit ang hindi nila namalayan ay isa pang grupo ng mga demonyo. Ang Obispo Maxwell ng Vatican Betrayers Organization ay nag-organisa ng isang krusada ng 2,000 kabalyero na tumatangkilik sa digmaang ito. Sa taas ng langit malakas na ipinahayag ni Maxwell ang pagbagsak ng London at ng Vampire Legion. Ang mga kanyon ng krusada ay nagpakawala ng walang habas na pag-atake sa lupa. Ang napakatinding firepower ay nagdulot ng higit na kawalang pag-asa at pagkatapos ng isang malawak na alon ang masa ng mga Crusader ay nagsimulang magtipon sa lupa. Ang bawat isa ay may hawak na mga kalasag at mahabang sibat na humaharap sa Vampire Legion sa unahan. Si Integra nakatingin kay Maxwell sa langit na nanginginig sa galit, at galit din si Padre Anderson sa ginawa ni Maxwell. Naniniwala siya na si Maxwell ay ganap na nalasing ng kapangyarihan at tinalikuran ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Sa sandaling ito naglabas si Maxwell ng utos na patayin si Integra. Hindi mabilang na mga pistola ang nakatutok sa kanya at sa isang kritikal na sandali isang pulang ilaw ang pumasok. Saktong dumating si Sarah at nang makita ang estado ni Sarah alam ni Integra siya ay naging isang tunay na vampira. Ngayon ang mga ordinaryong pari ay walang kapantay para sa kanya tulad ni Anderson ay malapit nang maglunsad ng pag-atake kay Sarah. Bigla pareho silang nakaramdam ng pamilyar na aura sa ilog Thames sa hindi kalayuan. Isang ghost ship ang kumakalaban sa agos at ang taong nakatayo sa busog ay walang iba kundi ang hari ng mga vampira na si Alucard. Siya ay mabilis na sumugod at lumundag sa himpapawid at dumaong mismo sa gitna ng larangan ng digmaan. Sabay-sabay nagkalat ang mga Biblia sa hangin at lumitaw si Anderson na may hawak na 2 talim na bakal. Si Bell, ang Ace Werewolf Enforcer ni Montana, ay tumalon din pababa mula sa airship. Sa puntong ito ang 3 pinakamakapangyarihang individual sa serye ay nagtipon sa gitna ng larangan ng digmaan. Hanggat hindi sila kumikilos ang mga sundalo sa magkabilang panig ay hindi rin ng ahas na kumilos. Pagkatapos ang Integra sa gilid ay nagbigay ng utos kay Alucard. Inutusan niya si Alucard na huwag hayaang umalis ang mga taong ito sa London ng buhay upang mabahira ng dugo ang kanilang mga bandila. Sa sandaling ito naramdaman ng lahat na may isang kakilakilabot na mangyayari, ngunit huli na para pigilan ito. Ang lahat ng mga bala at pag-atake ay tila hinihigop ng impyerno mismo. Ito ang ikatlong anyo ni Alucard matapos ilabas ang kanyang selyo, ang Zero-type Death River. Sa isang iglap lahat ng nakagat niya ay lumitaw bilang mga undead na nilalang. Si Tubal Cain at ang Bullet Shooter Winkle ang unang naglunsad ng mga pag-atake sa mga nakapaligid na sundalo. Sa sumunod na sandali dumagsa ang umaagos na ilog ng dugo sa buong lungsod at hindi mabilang na undead ang gumapang palabas mula sa Death River. Siya ang dating pinaka-brutal na hari sa kasaysayan ng sangkatauhan at ang pinagmulan ng terminong vampira. 500 taon na ang nakalilipas, pinangunahan niya ang kanyang mga sundalo na manakop sa buong Europa. Pagkatapos ng digmaan pinatay niya ang lahat ng kanyang mga sundalo at nasasakupan na ginawa silang kanyang undead na hukbo. Sa paglipas ng 500 taon kinain niya ang dugo ng 3 milyong tao na ginawang isang halimaw na may 3 milyong buhay, at mula noon kilala na siya bilang hari ng undead. Ngayon ang 3 milyong undead na hukbo na pinakawala ni Alucard mula sa Death River ay nilamon ng parehong krusada ng Vatican at ang Vampire Legion ng Montana.
Binabaha nila ang lungsod tulad ng isang pumuputok na dam at sinisira ang lahat ng kanilang dinadaanan at maging ang sasakyang panghimpapawid sa kalangitan ay mabilis na nawasak. Si Maxwell sa puntong ito ay napapaligiran na ng mga undead. Sa kawalan ng pag-asa siya ay namatay sa kalaunan at tulad ng lahat ng mga katawan ng mga krusada siya ay ibinaon sa isang sibat. Sa sandaling ito nagbalik ang hari ng mga vampira mula 500 taon na ang nakalilipas. Biglang bumaba ang mga banal na kasulatan mula sa langit at si Padre Anderson ay sumugod. Gayunpaman hindi katugma si Anderson para sa hindi selyadong Alucard ngunit itinuring pa rin ni Alucard na isang kalaban si Anderson at umaasa na papatayin niya ito. Sa sandaling ito lumilikha si Anderson ng distansya sa pagitan nila at ilang mga bakal na blades ang mabilis na lumitaw sa kanyang mga kamay at itinapon patungo kay Alucard. Gayunpaman narinig ang mga putok ng baril at nabasag ang lahat ng mga blades maging ang kamay ni Anderson ay nasugatan. Sa sandaling ito muling nag-transform si Alucard at dalawang espesyal na ginawang pistola ang lumitaw sa kanyang mga kamay. Agad niyang binaril at nabali ang braso ni Anderson sa isang putok ngunit gayunpaman patuloy pa rin ang paghawak ni Anderson sa kanyang mga talim. Gayunpaman ang undead na ipinatawag ni Alucard ay hamarang sa kanyang mga pag-atake. Lumilikha si Alucard ng distansya sa pagitan nila at sa isang iglap hindi mabilang na undead ang lumitaw sa harap ni Anderson. Sa sandaling ito kinakagat ni Anderson ang halos maputol niyang kaliwang kamay at inayos ang kanyang fighting stance. Sinisingil niya ang undead na hukbo at isa-isang pinutol ang mga ito tulad ng mga gulay. Inilabas pa nga niya ang kanyang ultimate move na nagdulot ng malawakang pagkawasak sa mga undead. Sa puso ni Anderson iisa lang ang paniniwala niya ang sumulong. Ang kagitingan ni Anderson ay nagpapaalala kay Alucard sa mga minsang pumatay sa kanya kung gaano niya nais na si Anderson ay makaharap muli sa kanya at tumusok sa kanyang puso. Gayunpaman sa huli ay natalo si Anderson ng walang katapusang undead na hukbo at naabot na ng kanyang katawan ang limitasyon nito. Ang isang malaking bilang ng mga undead na kabalyero ay sumusugod patungo sa kanya dahil si Anderson ay malapit nang ipasandal ng mga sibat ng mga kabalyero. Biglang umalangaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Isa-isang binaril ang mga undead na kabalyero at bumagsak sa lupa. Dumating na pala ang ibang mga pari para suportahan si Anderson at bawat isa sa kanila ay handang magbuwis ng buhay. Kasunod ni Anderson na may hindi natitinag na determinasyon daan-daang pari ang sumugod sa gitna ng undead na hukbo. Kung sila ay napapalibutan sila ay magpapasabog ng mga bomba sa kanilang mga dibdib. Ang pagkuha ng mga undead kasama nila ang mga pagsabog ay umalangaw-ngaw sa isa't isa at ang undead na kawal ay mabilis na nilamon sa apoy ng digmaan. Ilang sandali pa lumabas si Anderson mula sa usok. Nakatayo sa harap ni Alucard gumawa siya ng isang mahiwagang kahon na inilabas ang kanyang sandata ng trump card. Determinado na makamit ang immortalidad pinasok ni Anderson ang sarili niyang puso. Ngunit ito ay hindi ordinaryong pako at ito ay isang sagradong relic mula sa Vatican. Ang mismong pako na tumusok kay Jesus si Alucard na pinaghalong pag-aalala at galit ay naghangad na pigilan ang pagbabagong ito. Huli na ang pagpasok ng pako ay gagawing si Anderson ay isang napakalaking sagisag ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi niya gustong matulad sa kanya si Anderson na isang laro para sa kapangyarihan ng Diyos. Gayunpaman hindi pinansin ni Anderson at nakita ang kanyang sarili bilang isang banal na instrumento. Galit na galit si Alucard itinaas niya ang kanyang baril upang patayin si Anderson ngunit sa isang biglaang pagkislap ng malamig na liwanag naputol ang braso ni Alucard kasama ang kanyang ulo. Itinaas ni Alucard ang baril gamit ang kaliwang kamay binaril niya ng isang putok ang bungo ni Anderson. Gayunpaman sa sandaling ito pareho na silang mga undead na halimaw at pareho ng kanilang katawan ay mabilis na nagpapagaling sa kanilang sarili. Si Anderson ay muling pinagsama ang kanyang mga sandata sa isang cross samantala pinagsama ni Alucard ang kanyang dalawang baril sa isang cross-shaped na configuration. Nagsimula ang labanan sa pagitan ng dalawang walang kamatayang halimaw. Ang kanilang tila na kamamatay na mga pinsala ay naghihilom sa harap ng mga mata ng mga nanunood. Alam ni Alucard na ang kahinaan ni Anderson ay ang kahoy na dowel sa kanyang dibdib kaya itinaas niya ang kanyang baril at binaril si Anderson sa puso. Ang bala ay hinigop ng dowel at tumalon si Anderson at naglabas ng mga tinik sa buong katawan na para siyang anghel na lumulutang sa hangin.
Agad na itinaas ni Alucard ang kanyang baril pagkatapos ay binaril ngunit ang matulin na pagbaba ng mga bakal na blades ay tumusok sa kanyang ulo. May mga tinik na lumitaw mula sa loob ng katawan ni Alucard na naging banal na apoy na nililinis ang kanyang mga kasalanan ng walang humpay. Sa pagkakataong ito dumaan ang banal na apoy at ang milyon-milyong undead ni Alucard ay nasunog sa lupa at malapit ng kainin si Alucard ng banal na apoy ni Anderson. Tapos ang boses ni Sarah at sinubukan niyang pigilan si Anderson ngunit wala siyang magagawa at napasigaw lang siya ng malakas at tinatawag si Alucard. Sa wakas ay nagising si Alucard sa boses ni Sarah at habang nakatingin siya kay Anderson sa harapan niya may ipinarating na mensahe si Alucard sa kanya. Sinabi niya na ang mga tao lamang ang maaaring talunin ang kanilang sarili ngunit ngayong naging halimaw na si Anderson imposibleng talunin siya. Hindi pa natatapos ang mga salita sa bibig ni Alucard ay pumutok na ang sandata ni Anderson. Ang mga tinik ay napunit ang mga ron sa kamay ni Alucard ay sumailalim sa isang pagbabago na nagpalabas ng isang mabangis na dagandong. Sinugod niya si Anderson at ang mga palad ni Alucard ay naging parang kutsilyo na hinihiwa ang mga tinik sa kanyang harapan. Mabilis niyang narating ang presensya ni Anderson at diretsahang hinugot ni Alucard ang pusong natusok ng kahoy na pako at dinurog ito sa kanyang pagkakahawak. Nabasag ang katawan ni Anderson na parang marupok na porselana. Nilapitan ni Alucard ang kanyang labi at gustong magpaalam ngunit sa pagkakataong iyon biglang sumulpot ang isang taong nakabalot sa bakal. Nagulat ang lahat dahil ang tao ay walang iba kundi ang mayordoma na si Walter. Siya na dapat ay patay na ay nagbago sa kanyang anyo ng kabataan. Hindi makapaniwala si Integra na pagtataksilan siya ng kanyang pinagkakatiwalaang kasamahan noong bata pa ang mayordomo. Sa katotohanan ipinagkanulo ni Walter si Helsing kalahating siglo na ang nakalilipas. Ngayon sa pamamagitan ng teknolohiya ng vampira ni Montana ang kanyang katawan ay na-remodel na nagbabalik sa kanya sa tugatog ng kanyang kabataan at ang lahat ng ito ay ginawa para talunin si Alucard. Sa pag-aapoy ng galit sa loob niya kinuyam ni Integra ang kanyang tabako at naglabas ng huling utos kay Alucard na patayin ang lahat ng mga kaaway. Matapos ibigay ang ultimate command sumakay sina Integra at Sarah sa airship ng Montana para sa huling labanan. Samantala bago sina Walter at Alucard isang malaking pulutong ng mga paniki ang biglang nagtagpo. Iniwagayway ni Walter ang kanyang bakal na alambre pinuputol ang lahat ng paniki sa paligid niya. Ibinato ni Alucard ang kanyang kamay na kutsilyo kay Walter ngunit naharang ito ng bakal na wire. Sa marahang paghila agad na dinurog ni Walter ang kamay ni Alucard. Pagkatapos ang kanyang mga binti ay nabitag ng bakal na alambre habang kinokontrol ito ni Walter na hinampes si Alucard sa malapit na gate. Gumanti si Alucard at nagpakawala ng mga hellhounds ngunit sa isang pagwagayway lamang ng kanyang kamay hiniwa ito ni Walter sa kalahati. Ang kasalukuyang Alucard ay humina na mula sa matinding labanan kay Anderson. Sa ilalim ng walang humpay na pagsalakay ni Walter ang mga kamay paa at maging ang katawan ni Alucard ay lubusang nabasag. Gayunpaman sa sandaling iyon nagsimulang mag-backfire ang binagong katawan ni Walter na nanginginig ang kanyang mga kamay at umagos ang dugo mula sa kanyang bibig at ilong. Pinilit ni Walter na lapitan ang katawan ni Alucard at tinusok ang puso niya. Bigla niyang na-realize na may mali dahil ang nauna sa kanya ay hindi naman si Alucard. Sa susunod na segundo lumitaw si Alucard sa likod ni Walter na ngayon ay nasa anyo ng isang batang babae at ngayon oras na para sa tunay na pagganap ni Alucard. Nagsimulang umagos ang dugo ng lahat ng namatay sa buong lungsod patungo kay Alucard. Ang lungsod ay nagbago sa isang nakakatakot na tanawin ng mga bundok ng mga bangkay at mga ilog ng dugo at hindi mabilang na mga agos ng dugo ang pumasok sa kanyang katawan. Sa hindi kalayuan ng subordinate ni Montana si Schrödinger ay pinagmamasdan ang palabas na ito na may nakakatakot na ngiti. Pagkatapos ay naglabas siya ng punyal at direktang pinutol ang sariling ulo na nagpapahintulot sa kanyang katawan na ma-absorb ni Alucard sa pamamagitan ng ilog ng dugo. Sa sandaling iyon natagpuan na ni Integra ang Montana ngunit pinaghiwalay sila ng isang matibay na harang na salamin na hindi tinatabla ng bala at kahit anong atake niya hindi siya makalusot. Natuwa si Montana na makitang muli si Integra dahil malapit nang maganap ang pinakakasiya-saya na pagganap. Gusto niyang masaksihan mismo ni Integra kung paano niya tatalunan si Alucard. Ito pala ay pinamunuan ni Montana ang isang hukbo ng vampira upang salakayin ang London.
Kahit na inayos ang paghaharap nina Alucard at Anderson, ang lahat ng ito ay ginawa upang lasunin si Alucard sa loob ng kanyang Blood River, at ang lason na iyon ay walang iba kundi si Schrödinger, ang malapusan na nilalang. Matapos masipsip ang dugo ng buong lungsod, biglang naging magulo ang kamalayan ni Alucard. Nagsimulang gumuhit sa kanyang isipan ang mga alaala sa nakalipas na mga siglo. Matapos makuha ni Alucard si Schrödinger, nagsimulang magsanib ang kanilang buhay. Si Schrödinger ay parang pusa na kayang obserbahan ang sarili at maaaring umiral kahit saan, at sa asimilasyon ng milyon-milyong buhay at kamalayan, tuluyan nang nawala si Alucard sa sarili at nag-transform siya sa isang pusa. Dahil sa kawalan ng kamalayan sa sarili, hinayaan ni Schrödinger na maghalo ang kanyang dugo sa loob ng katawan ni Alucard, dahilan upang mawala si Alucard sa three-dimensional na espasyo dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan na obserbahan ang kanyang sarili. Nang matanto ni Integra ang katotohanan, walang tigil niyang tinatawag ang pangalan ni Alucard. Sa huli nawala si Alucard, nag-iwan lamang ng isang pulang dugo na ron sa lupa, at natikman din ni Montana ang matamis na lasa ng tagumpay dahil isinakripisyo niya ang lahat para talunin si Alucard. Sa loob ng kalahating siglo nabuhay siya para sa sandaling ito, at sa oras na ito natagpuan din ni Ceres si Integra. Pero kahit anong atake niya, hindi niya mabasag ang bulletproof glass barrier sa harap niya. Inalis ng galit na si Ceres ang canyon mula sa airship, at ang shell ay tumago sa katawan ni Montana. Nagulat si Integra nang makitang ganap na mekanikal ang kanyang katawan, kaya naman pala hindi tumatanda si Montana. Sa wakas tumayo si Integra sa harap ni Montana at walang pag-aalinlangan binaril niya ito. Sa pamamagitan nito natapos ang isang digmaan na umabot sa isang siglo. Makalipas ang 30 taon, sa isang gabi natutulog ang matandang Integra sa kanyang kama. Gayunpaman sa basement nagsimulang manginig ang isang bato sa isang kabaong. Pagkatapos sa harap ng higa ni Integra, isang demonyo ang nagsiwalat ng mga pangil nito. Biglang umupo si Integra at nagpaputok ng ilang putok. Mabilis na pumasok si Ceres nang marinig ang kaguluhan, ngunit nang buksan niya ang ilaw nakita niya kung sino ang nakaupo sa tapat nila. Si Alucard iyon na 30 taon nang nawala. Sa 30 taon na iyon napatay niya ang lahat ng kanyang 3,442,800 na buhay. Iniwan lamang ang huli para makabalik siya muli upang salubungin ang pagbabalik ni Alucard, at inihandog ni Integra ang sarili niyang dugo sa unang pagkakataon.